Magkaiba ho kami ng height. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi naman. Kami po'y nagpapasalamat at kami po'y nakarating at salamat din sa imbitasyon ng inyong pastor sa gabing ito. At nawa po ay maging isang pagpapala ang pagiging bahagi ng gabing ito na kung saan ay ako po ang tatayong tagapagpahayag. Nais ko pong pasalamatan ang church na ito sa maraming taon ng inyong pagsuporta sa amin, pinansyal, at at the same time sa mga panalangin. At natatandaan ko, hindi ko makakalimutan nung unang punta ko dito, Missions Conference, yung anak ni Pastor na nasa Sunday School, pagkatapos ng service ay may inabot sa aking sobre. At yung pala ay offering ng mga bata sa kanilang Sunday School. No? So, hindi ko po makakalimutan yon, no? At tandang-tanda ko yon, no? Isa ang Las Piñas Baptist Church sa mga naunang nag-support sa amin sa gawain doon, no? So, thank you very much po. So, hindi po tayo papakatagal at nais ko pong buksan ang ating banal na kasulatan dito po sa Book of Ecclesiastes chapter 3 verses 1 and 2. Ecclesiastes chapter 3 verses 1 and 2. Ito pong Book of Ecclesiastes ay sinulat ni Haring Solomon. Siya po ang nabuhay na hari na may kukonsider na pinakamatalinong hari sa na nabuhay sa ibabaw ng lupa. Well, yung iba ay naniniwala na of course si Adan ang pinaka-wise. Yung iba naman ay ito. Pero whatever it is, ito po'y salita ng Diyos at ito po'y mapagkakatiwalaan. At the Word of God is also faithful at totoo ang mga binabanggit po rito. Oh? So wala po tayong mapagkukunan ng ibang authority kundi ang Bible lamang. Bible plus nothing. Wala nang iba. Oh? So, babasahin ko po ang talata, Ecclesiastes chapter 3. At noo ko po'y naunang mapunta rito. Wala pa akong salamin. Ngayon, nagsasalamin na ako. Nako. At pero salamat sa Panginoon at nakababasa pa. Pero nakapag-drive pa rin kasi parasited. Tama ba yun? Parasited. Okay, basahin ko po ang talata. Sabi po ng verse 1 and verse number 2. To everything there is a season, and a time to every purpose under heaven, a time to be born, and a time to die, a time to plant, and a time to pluck up that which is planted. So mandali po muna tayong manalangin. Our Father in heaven, we come before you this evening. Pagpalain mo po ang iyong salita. O Holy Spirit, ikaw po ang magbuhos ng iyong kapangyarihan sa pangangaral ng iyong salita. Kumilos sa aming mga puso, lalo na sa kaligtasan ng maraming kaluluwa. Maraming salamat po sa iyong gagawin ngayong gabi. Inibig po namin kayo sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Last Sunday po, nabigyan po ako ng oportunidad na magbahagi sa patay. Namatay po ang aking tita I think first week ng July. At salamat po sa pagkakataon na ibinigay sa akin. Marami po akong mga kamag-anak, mga tito, tita, mga pinsan, mga kamag-anak na nahandon. At tinalakay ko po ang patungkol sa kamatayan. At dahil nga gabi noon, maraming nakinig ng salita ng Diyos, ng magandang balita. At naipresent pa nga sa isang projector at yung scripture, wala naman silang dalang Bible, siyempre, ay naipresent ko pa. At ako po yung nagpapasalamat sa pagkakataong binigay po sa akin
At nabanggit ko po yun sapagkat sabi po ng ating binasa sa Ecclesiastes, sabi ni Haring Solomon, there is a time to be born and a time to die. May panahon daw po ng pagkabuhay at pagkamatay ng isang tao. Noong ako po'y bata, ay ako'y nangangarap at sabi ko, gusto kong mag-aral, gusto ko pang maging honor nun. At okay naman, ako'y napapasama naman sa honor roll. At sabi ko, gustong kumuha ng engineering dahil hilig ko naman ng math. At yun nga lang, merong konting kapurulan sa English. Sabi nila, yung daw good engineer, puro in English. Ewan ko kung totoo kay Engineer Perry. Pero, nangangarap ako, gusto kong maging engineer at sabi ko, kung ako'y magiging engineer, magkatrabaho ako. Pagkatapos kong magtrabaho, anong balak? Siyempre, gusto kong magkaroon ng bahay. Pero mahirap yun pag walang asawa. Sabi ko, gusto kong magkapamilya, karoon ng bahay, maging maayos ang pamumuhay. Pagkatapos, siyempre, magkakanak. Kung papala rin. Ano pa? Siyempre, dadating sa Middle Ages. Pagkatapos nun, tatanda. Pagkatapos tumanda, siyempre, mamamatay. Nag-iisip po tayo ng mga ganyan. Marahil ikaw ay may pangarap at meron kang iniisip, no? Oo nga, no? Pagkatapos ng buhay na ito, ando na yung kamatayan. Mga kapatid, totoo sabi ng Bible, mga kapatid, there is a time to be born and time to die. Mga kapatid, mga kaibigan, darating ang pagkakataon na ang tao ay hahantong sa kamatayan. Sabi po ng Hebrews chapter 9, verse number 27, at itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos ito ay ang paghuhukom. Mga kapatid, it is appointed unto men once to die, and after this, mga kapatid, mga kaibigan, ay haharap po tayo sa Diyos sa hukuman. Sa patay, sabi ko, nga no, bakit nga ba namamatay ang tao? Bakit nga ba namamatay ang tao? Bakit ba tayo namamatay? At meron namang taong hindi namatay. Of course, sa Bible, meron mga exception na hindi namatay, hindi naranasan ng kamatayan. Pero mga kaibigan, mga kapatid, lahat po ay mamamatay. Maliban na lang kung sinasabing sa rapture, we will be changed in a moment, in the twinkling of an eye. Mababago po ang Kristiyano, kukunin ni Kristo, at kasalubungin natin siya sa alapaap, but we will be changed in a moment, in the twinkling of an eye. Hindi daranas ng kamatayan. Pero habang hindi pa siya dumarating, bakit nga ba ang tao ay namamatay? Merong isang scenario, parabola sa Luke chapter 23, the rich fool. Pinagpala ng Diyos ang kanyang vineyard, ang kanyang field. At dahil sa pinagpala ng Panginoon ang kanyang field, ay namumblema siya kung saan niya ilalagay. Pinagpala na siya, namumblema pa siya. Sabi niya, saan ko dadalhin itong mga bunga ng pinagpaguran ko? Ganito. Gigibayin ko yung mga maliliit na bangan, mga storehouses. Tapos magpapatayo ako ng marami. Meron siyang sariling plano. At sabi niya, pag ako'y nakapagpatayo na, ako'y magsasaya. Meron na akong nakalaang maraming pagkain sa mahabang panahon. And I will rejoice at ako'y magsasaya, kakain, inom. Meron siyang sariling plano. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, ikaw nahaling, ikaw na mangmang, no? Ay, saan kaya mapupunta yung mga pinagpaguran mo kung ngayong gabi kukunin ng iyong kaluluwa? Pag sinabing kukunin ng iyong kaluluwa, ikaw ay mamamatay. Saan kaya mapupunta yan? Yung pong aking tita ay namatay at the age of 89. Pero mga kaibigan, mga kapatid, no, wala pong pinipiling edad ang kamatayan.
No, merong isang batang nagtanong sa kanyang nanay, "Nay, anong edad ba namamatay ang isang tao?" At hindi niya direktang sinagot ang kanyang anak. Sabi niya, "Pumunta ka sa sementeryo at malalaman mo ang kasagutan mo." Pumunta nga sa sementeryo at pagdating sa sementeryo, nakita niya ang mga puntod, mga nicho, may mga nakalagay, born, meron date, pagkatapos died. Nandun din. Habang pinagmamasdan niya ang bawat nakalagay doon, ito, bata pa lang, merong maliliit, merong malalaki, merong malalapad. No, merong nakalagay sa apartment. Alam niyo ba sa amin, merong apartment na libingan. Merong sa mga magagandang ang tawag nila yung musileo. Iba-iba. Pero isang bagay ang kanyang napatunayan. Bata, teenager, matanda, humahantong sa kamatayan. At yan po ang magiging kalagayan po natin, no? Ang kailangan lang po ay ito, no? Bakit nga ba namamatay? Mga kapatid, ang sabi po ng banal na kasulatan sa Romans chapter 3, verse number 23, sabi po ng banal na kasulatan, sabi ng Romans 3:23, "For all have sinned and come short of the glory of God." Ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Mga kaibigan, mga kapatid, dalawang bagay po, no? Sa pagkakasala ng tao, meron po tayong minanang kasalanan kay Adan. Wala pong taong hindi nanggaling kay Adan. We have an inherited nature came from Adam at yan po yung minana po natin. Pangalawa, meron po tayong nagagawang personal na kasalanan. Nag-isip ka ng masama, nagsinungaling ka, meron kang bagay na hindi sinasadyang ginawa na labag sa Diyos, nagkasala na ang isang tao. At mas mabigat po ngayon, mga kapatid, mga kaibigan. Nung una ay sabi, huwag kang papatay. Mag-isip ka lang ng masama sa isang kapwa at gusto mo siyang sakalin. Nagkasala ka na. O kaya dati nun merong adultery. Ngayon tumingin ka lang na may kahalayan sa isang babae, nagkasala ka na. Kapatid, ang lahat po ng tao ay makasalanan. Kahit po ang inyong tagapagsalita ngayong gabi ay nagkasala, lahat po tayo ay nagkasala. Wala pong taong hindi nagkasala. All have sinned and come short of the glory of God. Ngayon, ano ngayon kung makasalanan ang lahat ng tao? Meron pong konsekwensya yan. Ang isang taong nahuling nagnakaw, napatunayan, siguradong babayaran niya ang kanyang pagnanakaw doon sa loob ng kulungan. Huli ka agad yan, hulihin ng pulis, ikukulong. Yan po sa batas ng tao, basta sa atin. Pero mga kapatid, mga kaibigan, sa batas ng Diyos, ang sabi po ng banal na kasulatan sa Romans 6:23, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord." No, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sa pagkakasala ng tao, ng bawat tao, ang kapalit nito ay kamatayan. Kamatayan ang kapalit nito. Now, may dalawang klase ng kamatayan. Una po, yung physical na kamatayan. Ang ibig po kasing sabihin ng kamatayan ay paghihiwalay, separation. The first separation or the first death ay yung paghihiwalay ng katawan at ng kaluluwang nasa loob niyan. Ang taong patay, pagka sinampal mo, gising, at umaray, buhay pa yun. No? Dahil patay na, hindi na niya mararamdaman, at hindi na niya marinig yung sasabihin mo, patay na, kasi wala na dun yung kaluluwa. That is the first death or the first separation. Pero mga kaibigan, meron pang ikalawang separation na binabanggit ang banal na kasulatan. Sabi po ng aklat ng Revelation chapter 21, verse number 8, there is what we call the second death. Ikalawang kamatayan. Ang Book of Revelation po, mga kaibigan, ay mga pahayag patungkol po sa future na mangyayari na ipinahayag ng Diyos kay John the Beloved. At nakita niya ang future at isinulat niya upang sa ating kalagayan ngayon ay makita po natin ang future at tayo po ay makapaghanda. At ang bawat tao ay makasalanan, kung hindi magkakamit ng kaligtasan, ito ang kanyang sasapitin
Matapos ang unang kamatayan, nandito pa ang ikalawang kamatayan. Sabi po ng Revelation 21:8, sabi ng verse 8, but the fearful, ang matatakutin, and unbelieving, yung mga ayaw manampalataya, and the abominable, mga hindi karumal-dumal, and murderers, mga mamamatay tao, and whoremongers, and sorcerers, mga kahanay nito yung mga mangkukulam, mga gumagamit ng black magic, no? Yung mga nagpa-practice to, and idolaters, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, hindi ko na po i-elaborate na maigi yan, and all liars, lahat daw po ng sinungaling shall have their part, ang kanilang bahagi ay sa lawang nagniningas na apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Mga kapatid, mga kaibigan, parang ganito, ano? Ang isang taong kangina, yung nahuling nagnakaw, dadali ng pulis, kukuling doon sa municipal jail. Hindi pa siya, hindi pa siya nahahatulan kasi kailangan pa siya ng due process, di ba? Due process ba ang tawag doon? Ngayon, so, ang isang tao pong hindi ligtas, ang kabayaran ng kanyang kasalanan ay kamatayan. So, patay siya. Pagdilat ng mata niya, doon sa impyerno. And then, pagkatapos ng trial, ng judgment, itatapon pa siya dito sa dagat-dagatang apoy na ito. Wala ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay at doon siya itatapon. Parang yung sa atin, magnanakaw, huli ng pulis, kukulong sa municipal jail, pagtapos na yung trial, doon ka sa city jail o kaya doon sa Muntinlupa. Kasi tapos na yung trial. Yung paglilitis, napatunayan na. Mga kapatid, yung mga taong pupunta rito sa dagat-dagatang apoy ay dumanas na humarap na sa tinatawag na judgment. Wala ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Hindi po sila napatunayang ligtas. Wala po sa kanila, hindi po niya nakilala ang tagapagligtas. Wala pong nagbayad. O maaaring merong nagbayad sa kanya pero hindi niya tinanggap ang kabayaran ng kanyang kasalanan. Mga kapatid, ito po ang kahihinatnan ng tao. Subalit mga kapatid, alam po ng Diyos ang kahihinatnan ito. At makikita po natin na ang Diyos ay sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin, mga kaibigan. Mahal tayo lahat ng Diyos. Wala pong taong hindi mahal ng Diyos. Naalala ko ang isang pahayag sa Ebanghelyo, na kung meron mang isang kaluluwang magsisisi ng kanyang kasalanan, ay magkakaroon daw po ng kagalakan doon sa presensya ng Diyos doon sa langit, sa isang kaluluwang magsisisi at magbabalik loob sa Diyos. Sa kanyang pag-ibig sa atin, sa ating mga tao, mga kapatid, hindi pa niya hinahayaang dumating ang ating Panginoon. Sapagkat sabi ng 2 Peter chapter 3 verse number 9, ay hindi siya mapagpaliban sa kanyang pangako. 2 Peter chapter 3, sabi ni engineer, ito ang ating pinakabasihan. Mga kapatid, tayo po'y bumabase lang dito sa banal na kasulatan. Sabi po ng 2 Peter 3:9, the Lord is not slack concerning His promise. Hindi po mapagpaliban ng Panginoon patungkol sa kanyang pangako na ipinapalagay ng iba na pagpapaliban, but is long-suffering to usward. Siya ay mahaba ang kanyang pagtitiis sa atin, not willing that any should perish. Hindi niya nais na kahit ni isa ay mapahamak, but that all should come to repentance or to salvation. Tingnan niyo, minsan, may mga taong sabihin nating masamang damo. Bakit hindi mamatay-matay? Diba? Minsan, sabi, bakit yung nanay ko pa? Bakit yung anak ko pa? Mabait. Bakit yun? Masamang damo, hindi mamatay-matay. Mga kapatid, napakahaba po ng pagtitiis ng Diyos sa tao. Binibigyan pa ng pagkakataon, baka sakaling magbago pa, baka sakaling isang araw, meron isang tagapagpahayag ng Ebanghelyo at itong taong ito ay manampalataya at tanggapin ang regalo ng magandang balita ng buhay na walang hanggan, and then that's it. Maligtas siya. Mga kapatid, kaya po tayo nararito, kaya tayo nag-i-exist pa, sapagkat napakahaba pa ng pag-itiis ng Diyos sa atin at nais niya na ang bawat taong hindi paligtas ay mabigyan ng pagkakataong magkaroon ng kaligtasan. Mga kapatid,
tindi po ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Sabi ng John 3:16, "For God so loved the world," na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino mang sasampalataya ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Bakit kaya? Kasi alam ng Diyos, sa pagiging makasalanan ng isang tao, hindi kayang iligtas ng tao ang kanyang sarili. Na okay, bata, akala ko, pagka palagi na akong sumusunod sa nanay ko at hindi ko na siya nasasagot at ito'y mamimaintain ko hanggang sa aking kamatayan, siguro, sabi ko, pupunta na ako ng langit. Kaya lang, hingi ako ng tawad. Pagkatapos kong humingi ng tawad, pamaya-maya, naku, meron na naman akong nagawang kasalanan. Naku, paano kaya mangyayari ako yung magiging perfecto na? Inang kaisipan ko ng bata ko, siguro pagka perfecto na ang tao, hindi na siya nagkakasala, ay pupunta na siya ng langit. O kaya, nabuhay siyang perfecto at hindi nagkasala, kahit minsan, buhat nang siya humingi ng tawad, ay akala ko, pupunta na sa langit. Mali pala. Kahit paanong isipin ko, hindi magiging perpekto ang isang tao habang siya'y nabubuhay. Kahit po ang mga Kristiyanong meron ng buhay na walang hanggan. Meron ba Kristiyanong walang buhay na walang hanggan? Siyempre, lahat. Kahit po ang Kristiyano, hindi po magiging perpekto habang tayo'y nahandito pa. Pero ang punto na ito ay ito. Kailan may hindi magiging perpekto ang isang tao habang siya'y nabubuhay. Hindi rin niya kayang iligtas ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagtupad sa maraming kautusan. Dito po sa Romans chapter 3, verse number 20, makikita po natin na ang pagkabigay ng kautusan ay pagkakilala sa ating mga kasalanan. Romans 3:20, sabi po ng talata, "Therefore, by the deeds of the law," sa paggawa ng kautusan, "there shall no flesh be justified in His sight." Wala daw pong mapapawalang sala sa kanyang harapan. "For by the law is the knowledge of sin." Sino pong nakakaalam ng 10 utos? Ano ang pang-siyam? Ano ang pang-anim? Tinanong ko yan sa patay. And of course, wala namang nakapagtaas. At ako, hindi ko rin kabisado. Kung hindi kabisado, paano pong magagawa? Paano matutupad? Hindi po natin kayang sundin ang batas. Dito po sa aklat ng Santiago 1 o 2:10. Santiago, sa English po ay James. Santiago, Kapitulo 2, talatang 10. Sabi po ng verse 10, "For whosoever shall keep the whole law and yet offend in one point, he is guilty of all." Sabi dito, sino man daw sa atin ang tumutupad o gustong tuparin ang buong kautusan at hindi niya matupad ang isa, sabi siya daw po ay guilty sa lahat ng kautusan. Ibig sabihin, kung meron mang 10 utos at hindi mo nagawa ang isa, guilty ka na sa lahat. Wala talagang makatutupad nito. Ito po ang kalagayan po natin sa harap ng Diyos. Nakita niya na ang tao'y makasalanan at hindi niya kayang ligtas ang kanyang sarili. Ay, mahal ng Diyos ang tao. Binibigyan niya ng pagkakataong baka sakaling isang araw, makasumpong siya ng kaligtasan. At yun nga, mga kapatid, mga kaibigan, sa kanyang pag-ibig sa atin ay gumawa ng paraan at ang Diyos ay banal at sa kanyang kabanalan, kakambal nito ang kanyang katuwiran. Pag mali, mali. Pag tama, tama. Pag may kasalanan, kailangang pagbayaran. Yan po ang ating Diyos, mga kapatid, mga kaibigan. Siya'y banal at sa kanyang kabanalan, siya'y matuwid. Pag tama, tama. Pag mali, mali. Pag nagkasala, kailangang bayaran. Pero sino ang magbabayad? Ang kailangan po ng ating Diyos ay ang sakripisyong walang dungis, walang bahid, walang kapintasan. Pag tayong nagbayad ng kamatayan, hindi po tayo katanggap-tanggap sapagkat tayo ay makasalanan. Hindi tayo acceptable. Mga kapatid, mga kaibigan, sa kanyang pag-ibig sa atin, ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak na si Kristo Jesus.
Siya po'y Diyos na nagkatawang tao, pinanganak ni Mary. At sa kanyang kapanganakan, hindi siya tinanggap ng kanyang sariling bayan. Nagministeryo sa mga tao. Inako niya ang kasalanan ng lahat sa atin, ng lahat ng tao. Namatay siya para sa atin. At ang kanyang sakripisyo ang tanggap ng Diyos. In lamang ang sakripisyong tinanggap ng Diyos upang pambayad sa ating mga kasalanan. Kaya po mga kaibigan, mga kapatid, no, batay po rito sa aklat ng Efeso Kapitulo 2, talatang 8 at 9, sinabihan niya ang mga mananampalataya sa Efeso. Kagaya po ng pahayag kanina ni Engineer Perry, pwede po nating malaman ang kaligtasan. At binanggit niya ang unang Juan 5:13. Dito po sa Ephesians chapter 2, verse number 8, sabi, "For by grace are you saved," sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas. Sinasabihan niya mga mananampalataya sa Efeso noong unang panahon. Hindi naman siya susulat sa mga patay. Susulat siya sa mga buhay. Pero itong mga buhay na to, sabi niya, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas. Sa English Bible po, ito po'y nasa past tense. Sa Pilipino, ito'y nangyari na. Nangaligtas. Nangaligtas. Ibig sabihin, yung pangyayari, yung kaligtasan ay nangyari na. Sabi, through faith, sa pamamagitan ng pananampalataya, and that of yourselves, hindi dahil sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa mga gawa na baka ang sinuman ay magmamayabang. Mga kaibigan, ang kaligtasan sa kamatayan, sa ikalawang kamatayan, doon sa dagat-dagatang apoy, ay isang regalo ng Diyos. Isang regalo ng Diyos. Pag po sinabing regalo, ito po'y, siyempre, libre. May bayad? Wala. Kailangan mong palitan? Hindi. Libre. Parang, bawa, birthday ni pastor. Nagbalot ka ng regalo. Pag abot mo kay pastor, makapasa ka na lang yung regalo kung tatanggapin niya. Paano kung tinanggihan ni pastor? Siyempre, hindi makapasa ka niya. Tinanggihan niya Mga kaibigan, mga kapatid, ganun po ang kaligtasan. Si Kristo po ang nagbayad. At nung mabayaran niya, no, ang kabayaran ay kamatayan. Binayaran niya ng kamatayan, napako siya sa krus, napunta sa siyempre, 3 araw, 3 gabi, and after 3 days and 3 nights, he rose again from the dead, nabuhay po siyang muli. Tanda ng kanyang pagtatagumpay sa kamatayan. At nung magawa niya ito, sinabihan niya kanyang mga alagad, "Hey, mga alagad, magsipangarap kayo, ibalita niyo ang magandang balita ng kaligtasan, sabihin niyo na bayad na ang kanilang kasalanan at kailangan nilang tanggapin ang regalo ng buhay na walang hanggan. Kailangan nilang sumampalataya, kailangan nilang tanggapin itong regalong ito, ang magandang balita. Ang magandang balita, si Kristo ay namatay, binayaran ng ating mga kasalanan, siya ay nalibing at nabuhay muli, bayad na ang kasalanan. Merong pag-asa sa bawat isang sasampalataya sa Kanya. Ang kailangan lang malaman ng bawat isa, huy, merong magandang balita, libre ang kaligtasan, kailangan matanggap mo. Parang yung merong murang cellphone. Uy, may murang cellphone. Ay, bago ngayon yan. Ako, updated to. Mura lang. Kailangan malaman mo, mabili mo. Yung cellphone na yun, bibilin mo pa. Etong sinasabi kong ito ay libre, walang bayad. Libre, walang bayad. Sa kanyang pag-ibig, mga kapatid, ay binigay niya ang kanyang bugtong na anak, ang anak niya nagbayad at mga kaibigan, itong kaligtasan ito ay libre na lamang ibinibigay sa bawat tao. At kung ikay sasampalataya, mapapasayo ang libreng regalo ng buhay na walang hanggan, ang kaligtasan. Pastor, bakit libre? Kasi hindi kayang bayaran ng tao. Pangalawa, kung sa gawa maliligtas ang isang tao, bakit kailangan pang si Kristo ang magbayad? Kung kaya mo rin lang namang bayaran. Bakit pa namatay si Kristo? Kung kaya mong bayaran. Bakit pa kailangan mo ng tagapagligtas? Kung kaya mong bayaran. Wala pong ibang tagapagligtas kundi si Kristo. Walang iba. At kung maliligtas ka sa iyong sariling gawa, sa iyong sarili, hindi mo na kailangan si Kristo. Hindi mo na siya kailangan.
makikita po natin, ganito po tayo kamahal ng Diyos. Nais niya na ang bawat tao, bagamat siya ay nagkasala, gusto niyang ang taong ito ay makapiling niya doon sa langit upang magkaroon ng mahabang fellowship, mahabang pagsasama-sama sa kanyang piling. Ayaw niya ang isang tao ay sa kanyang kasalanan siya magbayad ng kasalanan at ihulog siya, itapon siya doon sa dagat-dagatang apoy na mananatili magpakailanman. Na inilaan lamang yan sa diablo at sa kanyang mga anghel. Ayaw niyang bawat tao ay mapunta roon. Sumalit, bagamat ito isang regalo, maraming tao ang gustong bayaran. Gustong bayaran. Alam niyo mga kaibigan, mga kapatid, ang tao ay hindi pantay-pantay. May mayaman, may mahirap. Pag ang isang mayaman ay inisip niya na, magbibigay na lang ako sa charity, sa mga nasunugan, mga nasalanta ng bagyo, mga 1 milyon. Magkakaroon ng usapan yan, oy, daig kita. 1 milyon yung binigay ko. Ikaw, ipayabangan na yan. Kung ikaw isang doktor, ay, punta kayo sa kliniko, libre ang konsulta. Mag-uusap-usap yan, 10 pasyente ko kanina, libre. Mabuting gawa ito. Dapat iligtas ako ng Diyos. Merong isang taong bulag. Kailangan niyang taga-akay. Sasabihin nung bulag, Panginoon, bulag ako Paano akong gagawa ng mabuting gawa? Ng maraming mabuting gawa. Talagang daig ako nung kaibigan ko, daig ako nung doktor, daig ako nung mayaman. Paano akong maliligtas? Para walang magmalaki. Sabi ng Diyos, ang kaligtasan ay libre, walang bayad, ibinibigay sa bawat isa. Kailangan lang malaman mo at ngayon ay narinig mo na ang magandang balita. Ibinibigay sa bawat isa, ang kailangan lang tanggapin mo ng may pananampalataya na ikay makasalanan at si Kristo nagbayad ng kasalanan mo. At sa kanyang pagbabayad, nabuhay isang muli, ibinibigay sa iyong buong buo ang kaligtasan. Ang kailangan lang, lumapit ka sa Kanya. Naalala ko tuloy yung si Kristo nakapako sa krus. Mababasa niyo po yan sa Luke. Sa Book of Luke, mga kaibigan, Luke chapter, Mark chapter, saan ko ba nasulat yun? Sa isang talata, nag-uusap si Kristo tsaka yung dalawang magnanakaw. Alam mo natin, pinako si Kristo kasama yung dalawang magnanakaw. Sabi nung isa, kung ikaw talaga ang Kristo, sabi niya kay Kristo, iligtas mo ang iyong sarili at kami. Sabi nung isa, hindi ka ba natatakot yan? Tayo, tama lang sa atin na tayo parusahan ng ganito para po isa yung sa akin. Sapagkat pakasalanan tayo. Tapos maya-maya, Panginoon, tinawag ng Panginoon si Kristo, naniniwala sa kay Kristo. Sumasampalataya sa kay Kristo, tinawag niyang Panginoon, inaamin niya sa isang makasalanan. Alalahanin mo ako pag ikay nasa paraiso na. Itong magnanakaw na ito, hindi na nakababa ng kanyang krus, hindi na siya nakagawa ng mabuti, namatay na siya kasama ni Kristo. Sabi ni Kristo, ngayon din, ipagsasama kita sa paraiso. Ako po'y naniniwala itong magnanakaw na ito, kasama ni Kristo hanggang ngayon. Sa ministry ni Jesus Christ, merong mga batang pumunta sa Kanya. Pinipigilan siya ng mga disciple dito po sa Mark chapter 10. Verse number 14. Sabi po ng verse 14, but when Jesus saw it, Mark 10:14. But when Jesus saw it, he was much displeased and said unto them, suffer the little children to come unto me. Payagan ninyo ang mga batay lumapit sa akin, and forbid them not, huwag niyo silang pigilan. For of such is the kingdom of God. Sapagkat sa kanila ang kaharian ng Diyos. Verse 15, verily I say unto you, whosoever shall not receive the kingdom of God as a little child, he shall not enter therein.
Mga kaibigan, mga kapatid, kapag ang isang tao ay kumilala kay Kristo bilang sariling Panginoon o tagapagligtas, para siyang isang batang tinanggap ang kaharian ng Diyos. Ang kailangan daw po sa isang tao ay magkaroon ng pananampalatayang gaya ng isang bata. You might say na ganun lang. Tatanggapin ko lang si Kristo bilang Panginoon, tagapagligtas, sasampalatayanan ko ang kanyang ginawa sa krus, ay maligtas na ako, wala na akong gagawin. Yung bata, paliwanagan mo ng patungkol dito, maniniwala. Ang sabi, kailangan mo raw magkaroon ng pananampalatayang gaya ng isang bata na naniniwala sa pangako ng Diyos, walang alinlangan, at buong puso nakikilalanin ang tagapagligtas. Tayo po tumayong lahat. Tayo po'y manalangin. Our loving God and Father, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na naipahayag ang magandang balita. We pray, O God, na Ikaw pong magpatuloy na kumilos sa aming mga puso ngayon, ang bawat isa, lalo na mga kaluluwang hindi paligtas ay humantong sa kaligtasan, at ito naman ang iyong kalooban. Habang lahat ay nakayukot, nakapikit, wala pong didilat, narinig po natin ang patotoo ng ating kasamahan, si Engineer Ferry. Narinig natin ang salita ng Diyos. Kaibigan, mahal na mahal ka ng Diyos. Ayaw niya na ikaw mong magbayad ng ikalawang kamatayan. Ang tagat-tagatang apoy. Hahantong tayo sa kamatayan. At ang lahat ng tao ay makasalanan, magbabayad ng kamatayan. Pero kaibigan, mahal ka ng Diyos. Nais niya na ikaw ay kumilala sa tagapagligtas. Sapagkat walang ibang pangalang ibinigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng sinumang tao, kundi si Kristo lamang. Kaibigan, ino-offer, iniaalok ng Diyos ang kaligtasan sa iyo. Siya na ang nagbayad. Ang tanong, tatanggapin mo ba? Kung tatanggapin mo, ibibigay sa iyo ang kaligtasan, isang regalo na hindi mo na pagbabayaran. Kung tatanggihan mo, ikaw ang magbabayad. Pero libre. Bakit mo tatanggihan? Sa gabing ito, nais namin at ng church na ito na mapasayo ang kaligtasan. Kung nais mo siyang tanggapin bilang isang regalo, si Jesus bilang isang regalo, pwede bang ipataas mo ang iyong kanang kamay? Pastor, hindi ko alam kung saan pupunta ang aking kaluluwa kung sakaling abutin ako ng kamatayan. Pero gusto kong tanggapin ang regalong yan na sinasabi mo, na sinasabi ng Biblia ang hawak-hawak mo. Meron ba sa ating kalagitnaan habang lahat ay nakayukot, nakapikit? Kaibigan, gusto naming malaman, gusto naming ibahagi sa iyo ang plano ng kaligtasan. Meron ba sa ating kalagitnaan? Ikaw, babae o lalaki, huwag kang mahiya. Tas mo lamang yung kanang kamay. Let us know. Let us know. Meron ba? Tas mo lamang yung kanang kamay. Maraming salamat. Meron na nagtaas ng kanyang kanang kamay. Meron pa ba? Maraming salamat. Meron pa ba? Meron ng dalawa akong nakikita. Meron pa ba? Meron pa ba? Tas mo lamang yung kanang kamay at merong lalapit sa iyong counselor o tatandaan ka at lalapitan ka upang ipaliwanag sa iyo ang kaligtasan. Meron pa ba? Babae o lalaki? Ang kaligtasan ay para sa lahat. Meron pa ba? Meron pa ba? Napakaikli ng buhay. Ang buhay ay parang isang singaw. Maring bukas ay wala na. Ito na ang pagkakataon ng iyong kaligtasan. Meron pa ba? Meron pa ba? Meron pa ba? Maraming salamat.